Hello Kakdan fans! So ito na nga ha, maraming sorpresa at saka nag-post ng pabati kaya Ma'am Catherine. Pero ang pinaka-nagustuhan ko talaga sa lahat itong kay Chef Marvin, no, kay Chef Marvs po. So sa mga hindi po nakakalam, part po ito ng cast po ng Hello Love Again. So talagang ito rin yung or dalawa sila actually yung nagbulgar din na pinagluluto niya Catherine si Sir Alden sa set doon sa Hello Love Again dati, no? So kaya team panatag po tayo sa cast din. So parang marami daw delicacy dati na niluto si Ma'am Catherine kay Sir Alden, no? According dito sa kay Chef Marvs, mga kasambreros at saka kay Mark. So sabi niya Marvin dito, sabi niya happy birthday to our Joy Marie, ang maganda, matalino at higit sa lahat na pagmahal, Asia's superstar, no, Bernardo Cath. Working with you on Hello Love Again has been an absolute blast and one of the most unforgettable experiences of my life. From our incredible shoots in Calgary to the mall tours in Cebu and Manila, as well as the memorable LA screening sa Los Angeles, you've shown us all what it means to be a genuine and beautiful person inside and out. Here's to a year filled with endless blessings and exciting breakthroughs. May you achieve every desire of your heart. So nakatag din dito si Mark Abella. And Mark Abella and I are always here cheering you on every step of the way. We love you and we are so proud of you. Mabuhay ka, no? So ito yung pinaka-nagustuhan ko sa lahat ng mga nag-post at saka nag-greet kasi syempre andito si Sir Alden, mga kasambreros, no? And ang kakulitan ni Ma'am Catherine ay umatake na naman, no? Maraming mga dull moments sila sa PGT pero tinan nyo, pasayaw-sayaw at saka humataw pa ng isang sayaw si Ma'am Catherine dito, mga sombreros, no? Natural na kakulitan ng inyong box office queen. So hindi mo akalain isang bilyonarya ang pamansang morena na ito, mga kasombreros, na si attorney. Tapos yung mga birthday surprises naman ay unang-una na pinost dito ay yung sa bazaar pa sila, no? Sumaya ulit ng kakalugan itong si Ma'am Catherine, mga kasombreros. So sex bomb birthday party daw ang naka-caption dito kasi nga sumayaw-sayaw na parang talaga magaling to sumayaw si Ma'am Catherine, no? Dati pa nung kasama pa sina Julia Barreto, no, sina Ma'am Kim Chu sa ASAP stage dati na mga bata-bata pa sila, ay talagang sumasayaw sila, may prod number sila, mga sombreros. So another surprise birthday greeting po ay dito sa kanyang brand na KFC, no? Sabi dito, mga surprise birthday from KFC. So yung team ng KFC po or staff ay talagang nag-effort na birthday surprise ang kanilang mahal na ambassador or ambassadress, mga kasambreros, na may bucket of chicken, mga kasambreros. So alam ko parang in advance nila to, tapos ngayon lang nila kumbaga pa in-upload, no? Parang sa petsa talaga na March 16 para po sa 29th birthday ni pambansang morena ni attorney, mga kasombreros. Sa maraming bumate actually sa kanya, no? Andito sina Cassie Ligaspi, yung kambal, no? Nagulat nga rin ako na close sila. Sabi ni Cassie, OMG, happy flaming birthday indeed, no? Sabi niya Cassie Ligaspi. Tapos yung kanyang kapatid din po na si Mavi ay nag-greet din po, no? Sabi niya Mavi Ligaspi dito, happy birthday. Tapos may cake po na logo, mga kasambreros. So yung kanyang mga glam team, of course, as expected, ay bumati rin po sa kanya, no? Tapos si Alora din, no? Bumati rin si Alora dito, mga kasambreros. Tapos with yung mga ibang dito is may mga pictures pa ni Ma'am Catherine na nung maliit pa siya, yung nene pa siya, mga kasambreros and mga kapantas. So bumati rin actually si Heart Evangelista, no, sina Justin Benitez, sina Kimi Yap, no, na part ng kanyang glam team po. So si Chi, no, Filomeno, of course, yung kanyang best friend, ay bumati rin po, mga kasambreros. So kahit na si Sir Marvin Agustin
ay bumati rin po mga kasumbrers. Happy birthday, beautiful, no? Sabi ni Sir Marvin Agustin. Tapos si Pops Alden naman ay parang nag-post yung kanyang Vivo family na Vivo 50, no? Search and Win 5G sa kanilang Facebook page po. And then jogging is life talaga kay Pops Alden, no? Kasama ulit sina Ma'am Barbie, sina Coach Mauro, yung kanyang buong team. So nakakatawa kasi may isang post doon. Sabi ng nag-post, ito yung dahilan kung bakit hindi naging talagang solid ang katawan ni Pops Alden. Kahit na nag-jogging, nag-workout, kasi after ng jogging marami rin yung kinakain din ng carbs. So si Sir Alden, parang hindi siya maigpit gana si Coach Mauro sa kanya, no? Unlike kay Ma'am Catherine na wala talagang sweets na dapat kainin. So yun po mga kasumbrers, mga kapantas. So abang-abang pa kayo sa ating update po. Sana po ay abangan nyo po ang ating Kathden latest ganap. Para po sa ating Word of God ay napakaganda po nito. Ito po ay isa sa pinakamagandang definitions ng love, no, ng salitang pag-ibig or pagmamahal sa Biblia na dapat po nating taglayin. So yung pag-ibig na ito ay hindi siya kumbaga pa normal na pag-ibig, because it speaks about the real definition. Okay? Kasi marami ang kumbaga pa maaring ibigay na definition ng mundong ito ng salitang pag-ibig. Kahit na mali ay pinaglalaban pa rin dahil nga daw sa ngalan ng pag-ibig. 1 Corinthians 13, babasahin po natin. Sabi dito sa verse 1, the greatest gift. Now though I speak, this is Apostle Paul speaking, though I speak the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. Verse 2, and though I have gift or the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Sa verses 4 to 7 po mga kasambreros, sabi dito, love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. And love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part and we prophesy in part, but when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. And verse 13, and now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of these is love. So yung 13 po, no, summation po ito ng kumbaga pa love talaga ang mga ibabaw. Merong faith, may hope, pero ang pinaka kumapa dapat na taglay natin ay ang pag-ibig. So in the middle of the Apostle Paul's exposition on spiritual gifts sa chapters or 1 Corinthians chapters 12 and 14 and 13, kasi mga kasambreros ay mga spiritual gifts, no? Pero yung greatest gift dito yung nasa gitna. So yung chapters 12 and 14, mga spiritual gifts na dapat taglay natin. So ang pinakamahalaga dito yung 13. While Paul recognizes the importance of the spiritual gifts and their place in the Christian's life, he tells that there is something superior to these gifts. Without love, all other gifts have little value. So tinimbang ni Apostle Paul yung pagpapakahalagahan ng pag-ibig sa lahat ng spiritual gifts na meron tayo. Parang ano lang yan parang matalino tayo sa school, no? Napakataas na ating general average sa academic natin area. However, masama yung ugali natin. So parang ganun siya. So we desire more to be good, to be mabait, no? To be patient, to be loving, rather than intelligent over character. So parang character over intelligence or excellence. Love is patient, love is kind, it does not envy, no? According sa verses 4 to 8. So love is mentioned somewhere between 360 to 550 times in the Bible, according or depende sa
version po na gagamitin natin. So, ang sabi dito, maybe this is mentioned so often because we have a God that is the pure image of love. So, napakadaming beses na minention po ang love sa Biblia simply because ang Diyos po natin ay love, no? That is why God is love and love is God. From the beginning of His creation to His countless promises, unfailing grace and mercy, and even His righteous discipline, God's love is proven by the attention He gives to every single detail of our lives. So, sa bawat maliliit na detalye ng ating buhay, ay nandun ang pag-ibig. God's love comes with no strings attached. It is completely unconditional. It's perfect in every sense. God's love is the core and heart of the gospel. So, yun yung kumaga pa pinakapuso ng Biblia talaga. That is why John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yun ang pinakapuso talaga ng Biblia. So, yung 1 Corinthians 13 po, no, yung letter ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto ay china-challenge, no, yung mga believers to examine, no, yung ating buhay, maging sa atin ng mga mananampalataya as a whole, ay china-challenge na tayo na mamuhay tayo na punong-puno ng pag-ibig because God, Jesus Christ ay pag-ibig. Sila yung yung character nila ay pag-ibig, no? They are holy, yes, no? They are perfect, they are the creator, and they are the yung ating Diyos ng pag-asa, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pananampalataya, Diyos na nasasandalan natin, refuge natin. Siya yung ating great Yahweh, the great I am, the beginning and the end, no? Ang pinaka dapat taglin natin dito ay ang pag-ibig because God is love. So Paul was encouraging the church to use their knowledge of Christ and spiritual gifts to spread the love of Christ, but to do so in love. So ito sinasabi niya sa atin na gamitin natin yung mga talent natin, yung ating gifts na meron tayo, yung skill natin para po magpalaganap ng gospel. But in doing so, dapat may pag-ibig. So it's not about condemnation. Nagbabahagi tayo ng gospel not to condemn others, but to spread love, no? Because love is patient and kind. So yung sasabi niya dito. So pag nawawalan tayo ng pasensya, pangiralan natin ang love, tao tayo. Yes, ako rin nawawalan ng pag-ibig, ng pasensya, ng kindness, ng gentleness. Pero let's remember the love of God. So isa rin sa mga pagtunan natin ng pansin dito ay yung hindi siya nare-rejoice or hindi siya nagsasaya sa kamalian, but it rejoices with the truth, mga kasombrero. So yun po yung dapat na, kasi maraming yan, no? Love conquers all, no? Love wins. Pero kahit mali na nga yung pag-ibig, kabit to kabit, parang ganon. So nangabit na, tapos sabihin love wins pa rin. So parehong kasarian, love wins pa din. So we are sharing the gospel in love, in truth, and humility po, no? Hindi po in condemnation. Because God's love to those, God loves those who also love Him. Alright, sinamang po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, the God of love, Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po, mga sumberos ng Kapantasan. Paalam po. I love